Hindi maiwasang hindi mapangiti ni Madison nang salubungin siya ni Tyler sa harap ng bahay. Nakapangbahay na siya pero ang lakas pa rin ang dating niya. Kahit yata pasuotin mo siya ng mga punit-punit na mga damit, bagay pa rin sa kanya at hindi pa rin mababawasan ang kagapuhan niya. "How's your day?" Nakangiti pang tanong ni Tyler. Kung ganito ba naman ang sasalubong sa'yo, paano hindi mawawalang pagod na nararamdaman mo sa maghapong pagtatrabaho? "It's fine. Ikaw? Kamustang trabaho?" Hindi magawang salubungin ni Madison ang mga mata ni Tyler dahil para bang hinihigop ka ng mga ito papunta sa ibang dimensyon. Kinuha ni Tyler ang bag na dala ni Madison saka sila sabay na pumasok sa loob. "Is this the princess treatment?" Maayos naman siyang inaalagaan at pinapahalagahan ni Rohan noon. Pero iba pa rin pala yung ramdam mo talaga, yung princess treatment. "I know you're tired. Have rest first. Then I'll call you na lang kapag kakain na tayo. Magluluto muna ako." Hanggang ngayon, kinikilig pa rin si Madison sa napakalambing at napakaamong boses ni Tyler. Kung naririnig lang ng ibang tao ang boses niya ngayon, paniguradong magtataka sila kung si Tyler ba talagang kaharap nila. "Pwede naman kitang tulungan sa pagluluto. I'm good at cooking too." Umiling naman sa kanya si Tyler. Kinuha ni Tyler ang pares na tsinelas sa kanya ibinigay kay Madison para makapagpahinga naman ang mga paa niya sa matataas na mga stilettos niya. "Thank you," nahihiya pang wika ni Madison. Kung ganito rin naman ang mangyari kapag uwi mo, sino hindi magiging excited na umuwi galing trabaho? "Rest here or sleep her first, okay?" Iniwan na ni Tyler si Madison sa sofa at nagtungo na siya ng kusina. Napapangiti na lang siya. Ganito pala mag-alaga ang isang Tyler, Moya. Mararamdaman mo talagang sincero siya sa nararamdaman niya para sa'yo. Sana lang talaga ay seryoso sa kanya si Tyler dahil hindi imposibleng mahulog sa kanya si Madison. At kapag nangyari yun, natatakot nang masaktan na naman si Madison. Ang sarap sa pakiramdam ng magmahal pero nakakatakot masaktan. Naipilig na lang ni Madison ang ulo niya. Hindi naman siguro ito gagawin ni Tyler sa kanya kung hindi siya seryoso sa nararamdaman niya. Marami ang nakakilala sa ugali ni Tyler. Ang kilala siya bilang isang walang awang businessman, palaging seryoso at palaging galit. Hindi naman siguro siya magsasayang ng oras para sa mga ganito. Alam naman ni Madison na mahalagang bawat minuto kay Tyler. Gusto sanang matulog ni Madison dahil talagang napagod siya. Isama mo pa ang halos 1 oras niyang biyahe. Pero hindi niya magawa dahil tila ba biglang naging energetic ang katawan niya dahil kay Tyler. Nagpunta na lang siya ng kusina at sumandal sa bakuran ng pintuan ng kusina habang nakatitig kay Tyler na abalang nagluluto ng mga pagkain. Hindi na maalis sa mga ngiti ni Madison. Sino mag-aakala ng Tyler na napakaraming katulong sa bahay, kayang bilhin ng kahit na ano? Kayang kontrolin ng kahit sino ay nagluluto ng hapunan nila. Magka-cruise ang mga kamay ni Madison sa dibdib niya habang pinapanood ang bawat kilos ni Tyler. Napakarami ring mga ingredients, gulay at mga karne ang naka-ready na. Marunong ba talaga siyang magluto? Sa mga taong katulad niya, wala nang oras para mag-aral pa na magluto dahil kaya naman nilang iutos na lang sa iba. Napapakagat-labi na lang si Madison dahil kitang-kita niya ang paggalaw ng mga muscle ni Tyler. Naka-sleeveless pa ito kaya kitang-kitang matipuno niyang katawan. Yummy, anas na lang ni Madison sa isipan niya. Marunong sa lahat ng bagay si Tyler at kapag naalala ni Madison na malaya niyang nahawakan ng magandang katawan ni Tyler, nararamdaman niyang tila mga paru-paro na lumilipad sa loob ng tiyan niya. Ano na nga lang bang mangyayari sa kasal nilang dalawa? Are they going to make it real? Totoo namang kinasal sila? Are they going to make it official? Pagkatapos ng napakaraming nangyari sa buhay ni Madison, mararanasan na pa rin pala niya ang ganitong pakaramdam. Napakasarap naman palang mag-alaga ng isang Moya. Halos nakalimutan na lahat ni Madison ang mga problema niya dahil mas gumugulo na sa isipan niya ang tungkol sa kanilang dalawa ni Tyler.
Hey, what are you doing there? Anas ni Tyler nang napansin niya si Madison. Ngumiti naman si Madison saka siya umiling. I am just watching you. You want help? Nilapitan na ni Madison si Tyler at tiningnan ang niluluto nito. Mas lalo siyang napangiti dahil paborito niya ang lahat ng niluluto ni Tyler sa kanya. Are you not tired? I can cook all of this and I want you to rest. Alam ko rin naman na pagod ka na and I want to help you saka mas nakagana kayang magluto kapag may kasama ka or partner. Nanguha na ng apron si Madison at sinuot niya na yon. Muli niyang initian si Tyler na magsalubong ang mga mata nila. Hinayaan naman na ni Tyler si Madison at nagluto na silang dalawa. Habang hinahalo ni Madison ang sabaw ay hindi napigilan ni Tyler na hindi yakapin mula sa likod si Madison. Bahagya pang nagulat si Madison sa ginawa ni Tyler. We're cooking! Nahihiyang saad ni Madison pero sumandal na si Tyler sa balikat ni Madison. Let me stay here for a while. Baka sampagod sa boses ni Tyler. Tila ba si Madison ng pahinga niya? Ipinikit ni Tyler ang mata niya at mas lalong hinikpitan ng pagkakayakap kay Madison. Hindi naman na pinigilan ni Madison si Tyler dahil hindi niya naman alam kung anong nangyari kay Tyler. Gusto niya lang sigurong magpahinga kahit saglit. Tiningnan na lang ni Madison ang mga niluluto nilang dalawa ni Tyler. Napalunok pa si Madison nang maramdaman niya ang mainit na kamay ni Tyler na pumasok sa tiyan niya. Hindi naman na yung tumaas kaya hinayaan niya na lang si Tyler. Makalipas naman ng ilang minuto ay lumayo na si Tyler sa kanila pinagpatuloy ang pagluluto ng hapunan nilang dalawa. Ayaw mo bang iluto natin ang mga paborito mo din? Lahat kasi ng mga niluto mong mga paborito ko lang, wika ni Madison. No need, paborito ko na rin ang mga paborito mo. You're good at picking a food, sagot niya. Dahil hindi napigilan ni Madison ang kasiyahan na nararamdaman niya, mabilis niyang hinalikan sa labi si Tyler na ikinagulat nito. Matapos nakawan ni Madison ng halik si Tyler, ay tumalikod na siya at kunwaring hinahalo ang niluluto nila. Nilapitan naman ni Tyler si Madison at bumulong sa tenga nito. Don't do that if we are not in our room, honey. Kung ayaw mo may mangyari, panindigan mong alaga ko. Napalunok si Madison at namula ang mga pisngi niya. Pinagsisisihan kung bakit hinalikan pa niya si Tyler. Not here, Tyler. Kinakabahan namang sagot ni Madison kaya mas lalong napangisi si Tyler. Then don't do that again kung ayaw mong masunugan tayo na niluluto. Tila bata naman tumango si Madison sa kanya. Let's do that later. You can't escape from me. Dagdag pa ni Tyler na mas lalong kinalunok ni Madison. Bakit ba kasi hindi niya napigilan ang sarili niya para bang siya na rin mismo nag-akit kay Tyler para may mangyari mamaya? Kung sa bagay, hindi naman masama lalo na tiyami naman ang gagalaw sa kanya mamaya. Napapailing na lang si Madison sa sarili niya dahil tila ba hindi pa siya makapaghintay. Mag-asawa naman sila kaya walang masama dun. Habang nagluluto si Madison ay nag-aayos naman ng lamesa si Tyler sa hardin dahil dun nila balak kumain. Inutusan na lang ni Tyler ang mga katulong nila na lagyan ng mga design ang table at palitan ng tablecloth. Iniligay niya na rin ang mga pinamili niya mga rosas kanina bago siya umuwi. Dahil lang taon na siyang hindi gumagawa nito, hindi niya na alam kung paano ba pagagandahin ang table nila. Can you fix that? Utos ni Tyler sa mga katulong dahil hindi niya alam kung ano bang gagawin niya sa mga bulaklak. Iniligay niya naman sa kabilang table ang binili niyang bouquet para kay Madison. Nang matapos magluto ni Madison ay pumasok na siya sa kwarto nila para makapag-shower at makapagbihis ng damit. Dumikit na kasi sa damit niyang amoy na mga niluto nila kanina. Baka siya pa ang gawing pagkain ni Tyler sa hapagkainan. Ibinabad naman na muna ni Madison ang katawan niya sa bagong biling petals na mga rosas. Kailan ba noong huling naging payapang isip niya? Mukhang nung nakaraang taon pa dahil nitong nakalipas na taon. Wala siyang ibang inisip kung hindi ang mga taong gusto siyang pabagsakin. Makalipas naman ng halos 1 oras ay bumaba na si Madison. Nakaligo na rin si Tyler dahil sa kabilang bathroom na lang siya naligo. Pagkababa ni Madison ay nilapitan siya ng katulong. Ma'am, hinihintay na po kayo ni Sir sa hardin. Wika nito. Tinanguan at nginitian naman ni Madison ng katulong. Paglabas niya ng bahay ay binabalot na ng kadiliman ang kapaligiran nila. Hindi niya alam kung anong oras na ba.
Totoo nga ang sinabi nila, hindi mo namamalayan ng oras kapag kasama mo ang taong pinapahalagahan mo. Hindi niya na maitatanggi maging sa sarili niya ang nararamdaman niya para kay Tyler. Isang taon na rin silang nagsasama at kahit na napakasungit ni Tyler sa kanya, hindi pa rin niya napigilan ang sarili niya na hindi mahulog dito dahil kahit na masungit ito, mababakas at mararamdaman mo ang pag-aalala niya para sa'yo. Malilito ka lang dahil sa pagiging masungit at magagalitin niya palagi sa tuwing kausap mo siya. Napangiti na lang si Madison nang makita niya ang setup ng hardin. Napaka-romantic. Maraming mga lights na mas lalong nakapagpaganda sa paligid nila. May mga bulaklak din maging ang tinatapakan niya ay nagbuhos ang mga fresh na petals ng mga rosas. Nakatuon ang paningin niya kay Tyler na napaka-formal ng suot. May hawak-hawak na malaking bouquet, nakangiti na para bang dinadala ka sa ibang mundo. Paano ko matatanggihan ang katulad niya? Napakagandang nilalang. Wika ni Madison sa isipan niya. Parang kailan lang para silang aso at pusa kung mag-away. Hindi masyadong nag-uusap, hindi rin madalas magkita, hindi sabay na kumain kahit na nasa isang bahay sila. Pero sa kabila ng lahat ng yun, pareho silang tinamaan ng pana ni Cupido. Sapul sa mga puso nila. Ngayon lang nakita ni Madison ang matamis ng ngiti ni Tyler. Nawala rin ang mga guhit sa noon niya dahil palagi siyang nakakunot na para bang pamilyadong tao at maraming iniisip. "What's this?" Anas ni Madison sa kanya nilibot ang paningin niya. Ang akala niya simpleng dinner lang sila ngayon. Naligo lang siya at nagbihis tapos ganito na pala ang itsura ng hardin. Kanina pa ba niya to ni-ready o ni-ready pa lang niya habang naliligo siya? "This is a special night for us as an official couple." Anya na ikinataas naman ang kilay ni Madison. "Pinayagan na ba kitang ligawan ako?" "Yes, I know we're already married, pero hindi ba at kinasal lang naman tayong dalawa dahil sa mga kasunduan natin?" Gusto niya lang asarin si Tyler. Gusto niyang malaman kung hanggang saan ang kayang gawin ni Tyler para sa kanya kahit nakasal na silang dalawa. Napangiti naman si Tyler, mukhang mahirapan siyang mapa-oo si Madison. Well, she deserves to treat right at ligawan kahit nakasal na silang dalawa. "Then, can I court you?" Pagpapaalam ni Tyler, napakagatlabi naman si Madison, pinipigilan na hindi tumawa. Is he really serious? Handa siyang ligawan pa rin si Madison kahit nakasal na silang dalawa? Napaisip naman na muna si Madison. Ano bang pakiramdam kapag niligawan ka na ng isang lalaking pinapangarap ng halos lahat ng kababaihan? "Sure, but not because we're already married. We are officially couple dahil nagsimula lang naman ang kasunduan ng relasyon nating dalawa." "Sure, pakakasalan pa kita kung gusto mo." Namula naman ang mga pisngi ni Madison. Seryoso ba siya? Iniwas na lang ni Madison ang paningin niya. Na-realize naman ni Tyler na kanina pa sila nakatayo kaya ibinigay niya na kay Madison ang mga bulaklak sa kanya hinilang isang upuan para makaupo na si Madison. Tiningnan ni Madison ang mga pagkain na niluto nilang dalawa. They can be a chef if they want. May mga desserts na rin sa table na para bang pinasadya talaga ni Tyler para ngayong gabi. "You're so gorgeous." Mas lalong naramdaman ni Madison ang pamumula ng mga pisngi niya dahil sa mga nakakabusog na puri ni Tyler sa kanya. "Thank you," sagot niya na lang. Sanay naman na siyang pinupuri ng ibang tao, but not Tyler Moya. Ang lalaking mapili pagdating sa mga pakikisamahan at kakausapin niya. Inasikaso na ni Tyler ang pagkain nilang dalawa ni Madison. Nilagyan niya ng mga pagkain ng pinggan ni Madison saka sila sabay na kumain. "Sa Cavite pa rin ba kayo bukas?" Tanong ni Tyler habang kumakain sila. "Yeah, I think depende na lang kung nagbagong schedule namin." Sagot naman ni Madison sa kanya. "Ihahatid kita ulit bukas." Tumangon na lang si Madison. Para saan pa para tumanggi siya kung si Tyler lang din ang masusunod sa huli? "Siya nga pala. Alam mo na bang babalik kami ng Korea next week?" Anas ni Madison. Napahinto naman sa panguya niya si Tyler dahil hindi niya alam ang tungkol doon dahil wala naman siyang pakialam dati kahit saan pumunta ang mga cast at production. "I didn't know about that. How many days?" Para bang biglang nawalang sigla sa tinig ni Tyler. Is he not happy about this? "1 linggo lang naman." Shit, that 1 week is too long. Wika ni Tyler sa isip niya. Hindi niya kayang hindi makita ng 1 linggo si Madison.
Why they need to go back there again? Ano bang takbo ng drama nila ngayon? Is it okay with you? Mahinang wika ni Madison dahil ramdam niyang nagbago bigla ang emosyon ni Tyler. Hindi naman kaagad nakasagot si Tyler dahil alam niyang full schedule siya next week. Hindi niya alam kung paano ba niya mabibisita si Madison sa Korea. Hindi siya mahilig ng kahit na anong drama at hindi niya alam kung anong mangyayari kay Madison at sa leading man niya sa Korea. Do they have bed scene or kiss scene again? Tyler! Agaw atensyong wika ni Madison. Yeah, of course. It is like you are against with it. Why? Just make sure that you will behave there. No kissing, no touching, everything. No man will touch you or else I cancel that drama. Napaawang na lang ang labi ni Madison. Seryoso ba siya sa sinasabi niya? Una pa lang alam niya ng artista si Madison at lahat ng sinabi niya ay kasama yun sa pagiging artista. Hindi yun maiiwasan. Malapit nang matapos ang drama nila at hindi pwedeng itigil nila yun lalo na't mas lalong tumataas ang rating nila, hindi lang sa loob ng bansa. Are you kidding me? Seryoso ng saad ni Madison. I am not, Madison. I will let you go there. Just promise me that Jaime will not touch you. But we need to. May diin na saad ni Madison. Masisira pa ba ang magandang gabi nilang dalawa dahil lang sa trabaho ni Madison? Kung ayaw naman pala ni Tyler na may ibang nakakahawak sa babaeng nagugustuhan niya, bakit siya manliligaw ng isang artista na hindi naman maiiwasan na hindi siya mahawakan ng ibang lalaki? I know, I'm sorry. Maybe I am just being sensitive. I know that you love your job and if that is what you want, go on, I will not stop you. Bigla naman na konsensya si Madison dahil sinungitan niya na kaagad si Tyler. Napatikim na lang siya at kumalma na rin. I will do my best for you to not get jealous. Anas na lang ni Madison. Bakit bang bilis niya makonsensya dahil lang sa tinig ni Tyler? Sino bang hindi kung napakalambing pa rin ang tinig niya kahit nagalit na siya sa kanya? Napangiti naman si Tyler. Let's eat, let's not ruin our beautiful night. Tumango naman si Madison saka sila muling kumain. Nang matapos silang kumain ay inalis na ng mga katulong ang mga pagkain sa lamesa. At naiwan na lang ang mga desserts na unti-unti naman nilang kinakain. Nang matapos sila ay nahiga silang dalawa sa malaking duyan na gawa sa yantok. Ginawang una ni Madison ang braso ni Tyler habang pareho silang nakatingin sa kalangitan. Napakaganda at napakalaki ng buwan ngayon. Perfect na perfect para sa mga gustong mag-stargazing dahil napakalinis ng kalangitan. Wala man lang kaulap-ulap. For the past years, only tonight did I appreciate the beauty of the night. Anas ni Tyler. Nilingon naman ni Madison si Tyler na nakatitig lang sa magandang kalangitan ngayon. Iniisip niya kung ano nga bang naging buhay ni Tyler sa nakalipas na mga taon. Wala ka bang nagustuhan na ibang babae sa mga nakalipas na taon? Ilang taon ka na nag-iisa? Wala ka man lang bang naging girlfriend bago mo ka nakilala? Kuryosong tanong ni Madison. Gusto niyang malaman kung ano bang nangyari sa mga nakalipas na taon ni Tyler. Is he happy? Is there someone making him happy? If there is one, who is she? Hindi kaagad nakasagot si Tyler. Masinigpitan niya lang ang pagkakahawak niya kay Madison. Nananatili pa rin nakatingin siya sa kalangitan na para bang napakalalim ng iniisip niya at para bang napakahirap ng mga tanong ni Madison sa kanya. Importante pa bang malaman mo ang tungkol sa nakaraan ko? Hindi ba't mas maganda kung itutuon na lang natin ang atensyon natin sa kasalukuyan at sa kinabukasan? Aniya sa kanya nilingon si Madison. Si Madison naman ang umiwas ng tingin ngayon. Bakit pakiramdam niya ay may tinatago sa kanya si Tyler? Mahirap bang sagutin ang mga tanong niya? Hindi naman siya magagalit dahil lang gusto niya lang naman ay malaman kung may nakadate ba siya noong mga panahong hindi pa sila magkakilala. Ramdam pa rin ni Madison na nakatitig sa kanya si Tyler kaya umiling na lang siya bilang sagot sa sinabi nito. Ano bang iniisip niya? May punto naman si Tyler. Mas maganda kung wag na lang nilang isipin ang tungkol sa mga nakaraan nila. Baka ayaw lang din ni Tyler na pag-usapan pa dahil ayaw niya nang maalala. Hindi mapigilan ni Madison ang mapangiti nang matanggap niya ang isang bouquet na Juliet Rose. Alam niya naman kung kanino nanggaling ang mga yun kahit na walang pangalan na nakalagay. Sino bang makaka-afford lang nito? Siyempre yung mga taong walang problema pagdating sa pera. Nakangiti rin ang mga katrabaho ni Madison sa kanya
habang nakatingin sa napakalaking bouquet ng Juliet Rose. Matagal na akong artista but I never receive a rose like yours. Grabe naman yung fans mo na yan, big time. Anas ng mga katrabaho niya. Natutuwa sila dahil unti-unti nang bumabalik ang mga fans ni Madison. Napapairap na lang si Lizelle habang nakikinig dahil hindi naman malayo sa kanyang mga katrabaho niyang nag-uusap-usap dahil sa natanggap ni Madison ng mga bulaklak. Mamamatay na lang yata ako sa industriyang ito pero hindi ako makakatanggap ng ganyan kamahal na bouquet. Anas pa ng isa. Nginitian na lang ni Madison ang mga katrabaho niya dahil hindi naman alam na mga ito kung sino ang nagbigay sa kanya ng bouquet. To the most gorgeous woman I've ever seen, your number 1 fan. Yun lang ang tanging nakalagay sa notes na nakasama sa mga bulaklak. Alam ni Madison na kay Tyler nang galing ang mga ito. Talaga bang pinanindigan niya ang panliligaw niya kay Madison? Cut! Malakas na naman na sigaw ni Gary nang magkamali si Lizelle. Kanina pa sila paulit-ulit pero hindi pa rin napeperpekto ni Lizelle ang linya niya. Ano bang nangyayari sa'yo, Lizelle? Kanina ka patulala at wala sa sarili. Huwag mo namang sayangin ang oras natin. Nanggagalaitin na namang wika ni Gary dahil nakakailang take na sila sa linya ni Lizelle. Magpahinga ka na muna at siguraduhin mong maayos mo nang maide-deliver ang linya mo. Tinalikuran na ni Gary siyang lahat. Saka siya nagpahinga sa tent niya. Inis namang naupo si Lizelle at pilit na inaayos ang linya niya. Bigla siyang nawala ng gana dahil sa mga bulaklak na natanggap ni Madison. Sino bang hindi maiinggit kung isang fans lang ang nagbigay sa kanya ng mga bulaklak? Marami rin naman siyang natatanggap na mga bulaklak pero hindi imported ang mga yon. Hindi kagaya ng Juliet Rose na natanggap ni Madison. Juliet Rose is the most expensive rose in the world. Shit! Concentrate, Lizelle. Inis na wika ni Lizelle sa sarili niya. Bakit ba kinainggitan pa niyang bulaklak na yun? Nakuha niya naman ang lahat kay Madison pero alam ni Lizelle na kung magpapatuloy ang magandang performance ni Madison, kakalimutan ng lahat ng mga tao ang tungkol sa issue niya. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Hindi ko hahayaan na makabalik sa top ang pangalan mo. May diin pang sad ni Lizelle habang nakatingin siya kay Madison na nagbabasa ng script niya. Pinilit niyang ituon ang atensyon niya sa taping nila ngayon para maging maayos ng pag-deliver niya ng mga script niya. Matapos ang maghapon na yon ay nagagayak na silang lahat dahil natapos ng buong araw ng pagtatrabaho nila. Napatingin silang lahat na marinig nilang isang ingay na nanggagaling sa sports car. Hindi naman yun pinansin ni Madison pero naagaw ng sports car ang atensyon ng karamihan sa kanila dahil kuryoso sila kung sinong nasa loob nito. That is my dream sports car. Wika ni Gerald, the second lead in their drama. Wala na ba tayong naiwan? Gusto ko na umuwi. Wika ni Madison sa manager at secretary niya. Dinouble check naman nilang lahat ng mga gamit nila. Saka sila umiling kay Madison na masiguro nilang wala na silang naiwan ng mga gamit. Nang tumunog ang cellphone ni Madison ay kinuha niya yun sa bulsa niya at binasa ang message sa kanya. What take you so long? Let's go. Wika ni Tyler. Nilibot naman ni Madison ang paningin niya kung nasan ba si Tyler. Pero napakunot na lang siya ng noo dahil hindi niya makita ang sasakyan ni Tyler. Where are you? I can't see your car here. Reply naman niya. Ilang segundo lang naman ang lumipas nang ma-receive kaagad ni Madison ang reply ni Tyler. The sports car. Nalaki na lang ang mga mata ni Madison. Is he serious? Bakit sa dami ng sasakyan niya sa garahe, sports car pang napili niyang panundo? Tiningnan ni Madison ang mga katrabaho niya na nakatingin sa sports car habang nag-uusap. Napasa po na lang siya sa noo niya dahil agaw atensyon ng sasakyan niya. Paano siya sasakay dun kung magtataka mga naiwan pa rito kung sino sumusundo sa kanya? Bakit naman yan pang ginamit mo? Paano ko sasakay kung magtataka mga katrabaho ko kung sinong driver na nasa loob? Message ni Madison kay Tyler. Salubong naman ang mga kilay ni Tyler na nakatingin sa cellphone niya. Dahil bakit ba palagi na lang iniisip ni Madison ang sasabihin sa kanya ng mga taong nasa paligid niya? Just let's go, anas ni Tyler. Napairap na lang si Madison kung pwede lang nalamunin na lang siya ng lupa ngayon. Walang nagawa si Madison kung hindi ang lapitan ang sports car ni Tyler. Napatayo naman ng derecho si Gerald na makita nilang nilapitan ni Madison ang sports car. Napating na rin si Jaime maging ang iba pa nilang katrabaho. Who is he? May boyfriend na ba si Madison?
Kuryosong tanong ni Gerald. Lahat sila'y nakatingin kay Madison, lalo na nang pumasok ito sa loob ng sports car at umalis kaagad. Sa lubong lang naman na nakatingin si Jaime sa sasakyang umalis, tangay-tangay si Madison. Tinapik naman ni Gerald ang balikat ni Jaime dahil nakatulala nito habang nakasunod ang tingin sa sports car. "Are you okay? Napatulala ka na dyan," wika ni Gerald. Inilingan lang naman siya ni Jaime. Iniisip ni Jaime kung sino bang sumundo kay Madison. Alam nilang hindi lang basta-basta ang sumundo sa kanya dahil ang sports car na ginamit na panundo sa kanya ay isa sa mga pinakamahal na sports car. "Bakit naman ito pang ginamit mo? Alam mo naman na kahit saan ka pumunta, agaw atensyon ng sports car mo," wika ni Madison kay Tyler. Habang nasa biyahe na silang dalawa. "Asawa kong susunduin ko, so why not?" Napapahirap na lang si Madison dahil kahit ano lang naman nasasakyan ang gamitin ni Tyler na panundo sa kanya ay okay lang. Alam niya nagtataka na naman ang mga katrabaho niya at paniguradong puputaktihin na naman siya ng mga tanong bukas kapag nagkita-kita na naman sila. "Sinabi ko naman sa'yo na hindi mo na ako kailangang sunduin. Paano kapag may nakakita sa'yo? Alam ko naman na ayaw mong nai-issue ka. Kung pangalan mo rin naman ang malilink sa akin, there's no problem with that. I can tell all of them that you're my wife." Napaawang ang labi ni Madison sa kanya nilingon si Tyler. Is he kidding? Hahayaan niya na malaman na lahat ang tungkol sa relasyon nilang dalawa? "Are you okay with that?" tanong ni Madison. Nilingon ni Tyler si Madison pero panandalian lang dahil nagdadrive siya. "Ikaw ang dapat kong tanungin, Madison. Are you okay with that?" Balik tanong ni Tyler. Natahimik naman si Madison dahil hindi niya alam kung handa ba talaga siya. Maraming tumatakbo sa isipan ni Madison. Ano na lang iisipin ng lahat kapag nalaman nilang asawa niya si Tyler. Hindi na sila magtataka kung bakit nakabalik siya kaagad sa showbiz. Kapag lumabas ang tungkol sa relasyon nilang dalawa, marami ang posibleng magbago. Paano kung itong maging dahilan ng pagbagsak ng mga drama nila at mga upcoming drama pa lang ng kumpanya? Masarap sana sa pakiramdam dahil hindi naman siya i-deny ni Tyler sa publiko pero handa ba talaga siya? Hanggang ngayon hindi pa rin niya napapatunayan na inosente siya sa naging issue niya last year. "You don't need to think, Madison. I know that you're still not ready. I will wait the right time for you to be ready." Honest ni Tyler. Hindi man nakaimik si Madison. Handa nga si Tyler na ipublikong relasyon nila pero si Madison naman ang hindi handa. Nagigilty si Madison dahil hindi naman deserve ni Tyler na ilihim lang siya. "Is it okay with you na i-private na muna natin ang relasyon natin?" Mahinang saad ni Madison pero malinaw yun na narinig ni Tyler. Nginitaan naman ni Tyler si Madison sa kanya hinawakan ng isang kamay nito. "Huwag ka masyadong mag-isip dahil inihintayin ko kung kailan ka magiging ready. Susuportahan kita sa lahat ng gagawin mo." Napangiti naman si Madison. Naramdaman pa niya paghigpit ng pagkakahawak ni Tyler sa kamay niya. Mabagal naman ang patakbo nila kaya tiwala lang si Madison kahit na isang kamay lang ang ginagamit ni Tyler sa pagkontrol ng manubela. Pagka-uwi nila ay kumain na sila kaagad para makapagpahinga. Kailangan din ni Madison na igayak ang mga dadalhin niya sa Korea. Ibinabad ni Madison ang katawan niya sa bathtub habang nakapikit ang mga mata niya. Ramdam niyang lagkit ng katawan niya dahil sa sobrang init ng panahon kanina. Naimulat niya na lang ang mga mata niya nang maramdaman niyang may sumampa rin sa bathtub. "Tyler, what are you doing here?" Kulat pa niyang saad dahil lang alam niya nasa opisina niya ito kanina. "Sasamahan kang maligo," he said in his husky voice. Naupo na rin si Tyler at nalaki ang mga mata ni Madison nang maramdaman niyang malaking alaga nito. "Tyler!" sigaw niya kay Tyler dahil nakikiliting binti ni Madison sa malaki nitong alaga. "What?" natatawa naman sagot ni Tyler. "Pakalmahin mo yung alaga mo." Inis na wika ni Madison pero tinatawa na lang siya ni Tyler na para bang nagbibiro si Madison sa kanya. Biglang nilamig ang katawan ni Madison na magtuon ng mga balahibo niya dahil sa malaking alaga ni Tyler na nasa ilalim ng tubig at nakadikit sa binti ni Madison. Walang suot na kahit anong saplot si Madison. "Don't worry, relax. Sasamahan lang kita." Wika nito, kinalma naman ni Madison ang sarili niya at pinipilit ang sarili na huwag pansinin si Tyler. Pero hindi niya mapigilan lalo na't gumagalaw ang alaga ni Tyler. Kaya mas lalo nakikilit ang binti niya. "Wisit ka," mahinang saad ni Madison pero tinawanan lang siya ni Tyler. Walang ginagawa si Tyler sa kanya pero ramdam ni Madison ang pagbasa ng perlas niya.
Shit, mabilis na ba siyang maakit ngayon? Ano kayang mangyayari sa muling pagbabalik ni Madison sa Korea para sa series nila? Malaman na kaya ni Madison ang babae sa nakaraan ni Tyler? Makaapekto kaya ito sa pagsasama nila bilang mag-asawa kapag nalaman niyang kasal na si Tyler sa unang asawa nito? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.